Kung hindi ka pa isang Christian boy, huwag ka muna mag-asawa. Alam nyo, real talk lang. Napakahirap kaya mag-asawa ngayon. Pakakala nyo madali. Kapag hindi ginawang center sa relationship, si Jesus, si God, ay, kasi kapag lalaki ka na merong Jesus sa puso mo, hindi ka madaling matitempt kahit meron pang maghuhubad sa harapan mo, katulad ni Joseph. Kapag nagtatanong yung asawa mo at nagtatantrums, hindi mo siya pagagalitan or isha-shut down. Hindi ka maghahanap ng iba. Hindi ka magpapa-comfort sa iba kapag inaaway ka ng asawa mo. Ganern. Hindi ka madaling magalit. Nagpo-provide ka ng pagkain at ng mga pangangailangan sa bahay. Hindi ka nagkuwenta, hindi ka nangungwenta. Kapag may Jesus ka, alam mo yung tinatawag na responsibilities mo. Alam mo, kahit mahirap makisama sa isang babae o sa asawa mo, lalong-lalo na sa asawa mo, naintindihan mo yung sinasabi ng Panginoon na love your wife. Husband, love your wife as you love yourself, as Christ loved the church. Ganon. Yun kasi yung problema sa mga lalaki ngayon. Kaya kahit konting away lang, akala ng mga lalaki na perfect na talaga yung marriage or perfect yung mapapangasawa nila. Kasi 'di ba kapag nag-aano pa tayo, dating stage pa, ang sweet-sweet, hindi naman natin nakikita yung mga buong katotohanan talaga. Pero kapag babae ka rin na meron kang Jesus, nakikita mo yung mga red flag. Hindi lang yan dahil love natin or something, meron tayong feelings na ganito. Yung isip natin ba, gamitin natin kasi meron naman tayong wisdom na binibigay ng Lord. So kapag nakikita talaga natin na hindi pa to, hindi ito yung ano, kasi wala eh. Maraming red flag. So, ex muna. So, yan, kapag na-observe natin yan, yung hindi gentleman, tapos pag boyfriend, girlfriend pa lang kayo, gusto nang may mangyari sa inyo, hindi makapaghintay. Kasi dapat as lalaki or babae, no, huwag basta-basta ibigay yung sarili mo, day. Lalaki, huwag ka ding manghingi-hingi. Ang kapal ng mukha mo, manghingi ka na hindi mo pa pinakasalan yan. Matatawag yan ng fornication or yung tinatawag na premarital sex. Kasal muna talaga bago ibigay ang mga ganyan. Kasi sacred yan. Hindi naman yan masama, hindi yan bad. Gift yan ni God, yung sex. So pag hindi ka pa ready na mahalin talaga ng buong buo yung asawa mo, hindi mo matanggap yung past niya, vice versa pala to, no? Kailangan din may love ka din sa, kung ikaw yung babae, love mo din dapat yung lalaki, kung ano yung past niya. Kasi ang sabi, love covers the multitude of sin. So kahit gaano pa kalaki, kabundok pa yung kasalanan niya, or yung past niya, yung mga nagawa niya, is kaya mong patawarin. Part yun ng pagmamahal. May sacrifices naman din talaga. Kasi yun yung fruit of the Holy Spirit sa Galatians 5:22. Kung saan-saan na napupunta yung message ko. Pero basta, wag muna kayong mag-asawa kung hindi pa kayo ready talaga. Oo, next time, pag-uusapan na naman natin yung ano naman yung gagawin ng babae doon sa lalaki. Basta sa ngayon, ang alam ko, ang lalaki dapat husband, love your wife. Yun na muna yun. I-love nyo talaga as in, yung, di ba pag ang sarili mo, oh, alam mo na kung paano mag-love sa sarili. Alam mo yan. So, ganun din dapat yung pagmamahal na ibibigay mo sa partner mo. Kahit hindi mo siya kilala, kahit ngayon lang kayo nagkasama na malalaki na kayo, i-love mo pa rin. I-love mo talaga yan siya. Hindi pwedeng hindi kasi yan yung utos. So kung hindi mo kaya at hindi ka pa ready dyan, huwag ka na muna mag-asawa. Huwag na muna. Huwag na. Huwag na muna.